Hello mga kababayan, kamusta na? Kamusta na nga ba ang ginagawang reklamasyon ngayon? 2 buwan matapos itong isuspinde ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya tara, samahan nyo ako at ating tingnan ang update ngayon dito sa mga reklamasyon sa Manila Bay. Good day mga kababayan, isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Naway nasa mabuti tayong kalagayan at salamat din po sa nasa itaas sa napakagandang panahon na ito na ipinagkaloob sa atin para tayo ay makapag-update dito sa ginagawang reklamasyon sa Manila Bay. At makikita nga po natin na itong ginagawang reklamasyon na to hanggang sa ngayon po ay wala pa rin mga gumagawa. Ibig sabihin, 2 buwan na ang nakalipas mula nang ito ipasuspende ng ating Pangulong Bongbong Marcos at sa ngayon ay wala pang date or kung kailan ba talaga to masisimulan or ito ba ay tuluyan ng ipapatigil ng ating gobyerno. Ano po? So yan, makikita nyo po nandito tayo ngayon sa may bahagi ng isa sa mga ginagawang reklamasyon, no? Isa sa 22 reclamation na gagawin dito sa Manila Bay. At ito nga po ang 360 Pasay Reclamation Project. So kung inyo makikita, isa lang siyang bakanting lote po, no, at walang mga gumagawa. So yan po yung sitwasyon ngayon dito. Mapapansin nyo rin na halos wala na rin mga kagamitang nakakalat dito, no, at hindi tulad ng mga araw na ito ay nag-ooperasyon na kabi-kabila ang mga gamit at mga heavy equipment yung nakakalat dito. So sa ngayon, ito yung makikita ninyo dito na sitwasyon. Wala mga nagbubuhos ng buhangin, ng mga vessel, no? Ayan, so wala ring tao tayong nakikita rito. As in talagang suspendido po ito at ipinatigil lahat ng ginagawa dito, no. At yun nga, no, wala tayong idea or hindi natin alam kung ito ba ay magko-continue pa or kung ito ba ay tuluyan ng ipapatigil. So sa makikita nyo naman dito ay ito na yung Island B, no. Sinisimulan na nga nila na buuin yung Island B. Yun nga lang dahil nga sa kabila ang mga questionable na nangyayari, no, ay ayan. So doon nga po nangyari na ipinasuspindi ito. Kaya makikita nyo itong Island B ay ngayon ay ganito, nakatigil lang at halos yung gilid lang yung natambakan nila ng buhangin. Ayan, oh. At mapapansin nyo sa may bandang dulo rin na napakaraming vessel po, no, na yan yung mga vessel na nagbubuhos dito ng buhangin, no, araw-araw nung ito ay hindi pa na papatigil at dyan lang sila nakaangkurahe ngayon sa may bahagi na to ng Manila Bay. Yung isla naman na nakikita nyo yun sa kabila, yan po yung kauna-unahang ginawa nila or kauna-unahang tinambakan nila. Isa rin po yan sa mga gagawing reklamasyon dito. Yan po yung Pasay Harbor Reclamation Project, no. Imagine 22 reclamation po ang lahat ay ipinatigil. Yung iba hindi pa naman nasisimulan. Katulad nito ay ayan, nasimulan na. So tigil operasyon, no. So yun. At yun nga po nakitang dahilan is yung mga kontraktor na sinasabing nag-ooperate dito is yung mga kontraktor ng China na siya nag-ooperate din dun sa or nagtambak ng kanilang lupa dun sa part ng Scarborough Shoal, no, sa West Philippine Sea, na which is yung kontraktor na yun ay nakaban na sa US. Kaya naging nag-worry din po, no, yung US Embassy rito at naging questionable yon. Kaya yan, pinatigil. Meron namang nagsasabi na hindi daw nasunod yung plano na gagawin sa unang propose nila nung nakarang administrasyon na naaprobahan naman ni Pangulong Duterte at ng ibang ahensya. So medyo naiba daw. Kaya ngayon ay yan, hinihiring at kinikilatis nila kung ano ba talaga yung nangyayari, no. Alright. So yan, abangan na lang natin, no, mga kababayan, kung ito ay matutuloy at kung hindi ay abangan natin yan, no. So yun lang po, no, mga kababayan, at maraming salamat po sa pagtutok at mag-ingat po tayong lahat.
Napakaganda ng ating panahon ngayon. Kitang-kita nyo naman ang kalangitan mula dito sa ating Manila Bay. Nakikita natin yung mga skyscrapers dito sa may part ng Roxas Boulevard. Napakagandang pagmasdan. Yun lamang po at maraming salamat. Ingat po tayong lahat.